na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Mr. President. The appeal, And the for the appeal record, from Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. petition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong pang... Gusto niyo po ba si Senator Bato? Pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito, may sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. You're recognized, Brother Robin. Assalamualaikum, and thank you for coming in a very beautiful barong today. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Walaikum salam. Ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala ng question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yun po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution na ito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol
Diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Noong siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nagche-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. I will refer the manifestation of the Honorable Senator Robin to the Padilla to the Committee on Rules and Public Order. But before that, may I make 3 points of information for all of us. Before that, an appeal sa lahat ng naka-video kagabi, whether dito sa labas ng session hall, whether dyan sa baba, dun sa ginulpi na member ng ating Office of the Sergeant of Arms, or dun sa labas, please volunteer and submit your video because we agreed with the NBI that they will conduct a fact-finding. The Senate will also conduct a fact-finding. And the NBI director promised us that if any of his agents exceeded their authority, they will be dealt with by law, whether administrative or criminal charges. I'll just finish, Senator Subirmay. So, his report was that nangharas daw yung Osaha, but when I showed him the video, he was also surprised. But of course, there are many videos. So that's my first point, that in reaction to what you said, iba yung magulo Senate, iba yung ginugulo ang Senate. Di ba? Kahit sinong tahimik, pag ginulo, magmumukhang magulo. But today shows you na walang gulo. Number 3, I think that is the inherent weakness of social media versus news. Legitimate, I will not use legitimate because everything is legitimate no matter what the platform. But what I'm saying is that when people cut interviews, so for example, I think Senator Trillanes said, anong pinagsasabi ng mga senador, including myself, he gave up. But if you look at my whole interview, ang sinabi ko, ang naging tradisyon at nirerespeto to ng kahit na pinaka mabibigat or mga administrasyon na inaccuse ng paggamit ng kamay na bakal, ay nagko-coordinate first bago nila i-serve ang warrant dito. Number 2, we allow the senator to exhaust all legal remedies. And number 3, in the case of Senator Bato, it has to be a warrant issued by a Philippine judge in a Philippine court. And still, he has to be given the right to exhaust all his legal remedies. And then, ang tradisyon nun is that kinakausap ang senador pagka wala ng legal remedy na respetuhin din ang sarili niyang institusyon, ang Senado, by giving up. Which yun po ang ginawa ni Senator Trillanes at Senator De Lima, pero mukhang meron silang selective amnesia. Nabura yung part where they sought the protection of the Senate, nandun na sila sa pag-surrender. Secondly, lastly, nire-iterate ng NBI na pinayagan silang pumasok, pero sabi ko, siguro naman kahit pinayagan kayo pumasok, walang pumayag na makipaghabulan kayo sa isang senador. So sabi niya, yan daw ang standard pagka ang isang inaaresto ay tumakbo. Ngayon, ang sabi naman namin, look at it from our point of view. May session, we were in session, alam niyong kailangan yung boto niya, tapos hahabulin niyo para hindi makapasok ng session. So, mahaba yung usapan, no? But we and Senator Amy, Senator Pia, Senator Loren were the voices of the institution yesterday. No, I played more of a diplomat mediator role so that we can get to that. So now that they're doing their investigation, I hope the Committee on Rules, Committee on Public Order, or if you refer it to the
if the pleasure of the body is the Committee on Justice or Rules instead of Public Order, we will get to it soon. But today proves that hindi tayo magulo. Pag hindi tayo ginugulo, hindi tayo magulo. Diba? Senator Zubiri? Yes. Yes, Mr. President. Senator Senator Zubiri and then Senator Marcoleta, Mr. President. Very quick, Mr. President. Mr. And then President, just very Senator- quick, just to add to the discussion, to weigh in the discussion. Yung nangyari po sa ating OSA yesterday's is, I would say, not just a very sad but tragic experience for OSA. I think it's, I'm looking for the right word. Hindi ko lang masabi na hindi ko babastusin yung NBI. Outrage talaga. Outrage. We're outraged. Thank you, Senate President, for helping me. That we were outraged. He did not deserve that. Ginagawa lang po niya ang tungkulin niya, trabaho niya bilang empleyado at OSA ng ating Senado. There should have been more proper restraint on the part of the enforcement agency. And I commensurate to our staff na low moral yung ating mga OSA kahapon. We must stand by them because these are the people that will give their lives for us if there's anything that will happen in this building. And we should also be ready to give our lives for them, Mr. President. Kawawang-kawawa sila. Kaya I condemn what had happened to our OSA staff and to all the ruckus that they had created inside the Senate building, Mr. President. Tama po kayo. There's always been decorum when these things have been happened. It's happened before. We were together when Senator Laila de Lima was arrested here in the Senate. There was, but they served the warrant here initially and she had asked if she could be